Merong isang kwento. Umagal daw minsan si Erap. Bakit? Kasi meron daw Domingo de Ramos. Meron ding Sabado de Gloria. Pero walang tungkol sa kanya. Sabado de Gloria. Ito marahil ang pinaka-tahimik na Sabado sa buong taon. Ito ang Sabadong sinusundan sumusunod sa Biyernes Santo. Hayaan ninyong ulitin ko yung sinabi ko sa inyo kahapon. Hindi nagtapos ang liturhiya kagabi na yung palamang paakyat sa rurok ng katindihan ang ating ginagawang paggunita. So sa 3 araw na ito, Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, patungo tayo sa tunay na gloria, sa tunay na luwalhati. Bagamat dito sa Tondo, ang maghapong ito ay payapa. Walang tao sa kalye. Tahimik. May manilan-nilang dumadalaw sa Santo Encero. But basically, ito ay isang payapang Sabado. Marahil ay kasama na rin doon ang pagod. Dahil sa isang linggong mga gawain. Kasama na rin dito ang diwa ng lungkot dahil sa mga ginunita natin, lalo na ng Biyernes Santo. Kasama na rin dito marahil ang tahimik na paghahanda para sa tunay na pagdiriwang mamayang gabi, ang pagsalubong sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang Sabado de Gloria ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makita yung diwang makabinyag, the baptismal character, ang makabinyag na karakter ng buong pagdiriwang ng pagsalubong sa pagkabuhay. Maraming mga tao ang hindi naiisip na ang kabuuan ng Kwaresma ay talagang baptismal in character. Sa loob ng 40 araw, traditionally, inihahanda ang mga bibinyagan sa gabi ng Pasko ng Pagkabuhay, which is actually Saturday, Sabado de Gloria. Ang mga catechumens, inihahanda sila. Yung mga bibinyagan, inihahanda sila. Kaya mga minamahal na kapatid, kapag sinabing Sabado de Gloria, ito ay Sabado ng kagalakan, Sabado ng kasiyahan, sapagkat tulad ng kanyang ipinangako, ang Panginoon ay muling nabuhay. Gugunitain natin yan mamayang gabi sa ating Easter Vigil. Magkakaroon muna ng pagbabasbas ng apoy, usually sa harap ng simbahan. Dito sa amin sa Tondo, nanggagaling pa sa langit, galing sa tore. Yung apoy, hinihintayan ng lahat. Tapos, dramatically, masisindihan yung apoy. Kami magpoprosesyon patungo sa altar. Isinasayaw ng tao ang kandila na may sindi, kasabay ang pag-awit ng diakono ng exultet. Minsan dumalo kayo sa Tundot, inyong tingnan itong kung papaano magdiwang ang tao, kung paano isayaw ang ilaw, kung paano ipagdiwang ang liwanag na wala't dili iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos dito rin biglang mayroong kaming kuweba. Yung pintuan ng simbahan, yun ay nagiging kuweba. Mga paipek yan, lahat ng tao kasali dyan, may naghahanda ng mga kuitis, may naghahanda ng mga paputok, ang dami-dami, may mga bata, no, na nagsasayawan. Tapos bubukas yung kuweba, pragagang. Tapos ang Panginoon ay lalabas, Panginoong muling nabuhay, habang ang koray kumakanta ng handles, hallelujah. At yung aming Jesus, no, habang lumalabas yun, gumaganon yun. Umiikot-ikot, no, tuwan-tuwa mga tao, no. May mekanismo yun eh. Talagang di pa uso robotics, ganyan na sa Tondo. Talagang kumakaway sa tao. Tuwang-tuwa ang tao. Tapos may fireworks.
Napakarami, napakakulay na fireworks. Tapos, mayroong pagsasariwa sa mga pinangako sa binyag. Mayroong pagbibinyag ng bagong Kristiyano at magiging Katoliko. Tapos may pagbabasbas ng tubig, tapos ang mga tao ay wiwisikan ng banal na tubig at bawat isa ay masaya sapagkat ngayon nagkaroon na ng tunay na kahulugan ang ginagawa nating paglalakbay the past few days. Ito ang tungugin, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang pananagumpay niya laban sa kasalanan, ang pananagumpay niya laban sa kasamaan, ang pananagumpay niya laban sa kamatayan. Ang Panginoon ay tagumpay, namatay, at muling nabuhay. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, mararamdaman mo yung damdamin ni Maria Magdalena, ng mga apostol, when they found out walang laman ang pinaglibingan sa ating Panginoon. The empty tomb. Wala itong laman. Ang totoo niyan ay, sabi ng mga Hudyo, ang sinasabi ng mga Hudyo sa kanilang kwento ay, ang Panginoong Jesus ay nilakaw ng mga alagad niya upang palabasin siya'y muling nabuhay. Pero ang totoo niyan is, they were very surprised to see the tomb was empty. Hallelujah! Wala nang laman. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Muli, kung babalikan mo yung pelikulang The Passion of the Christ, the resurrection event, the resurrection scene in that movie is almost like a painting, yet it was undescribably beautiful. Nakatayo lamang ang ating Panginoon. Muling nabuhay. Subalit, hindi ito nabigo to really capture the true spirit of the resurrection. Pagkatapos ng lahat ng hirap, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, it's all worth it. He is risen.